Hello mga impacta at mga kadipungalisticism sa Sino naman itong papansin na ito? Ay, pogi yarn. Syempre di rin ako papatalo, B. O, di ba? So, sa pagpapatuloy ng aking day 1 dito sa Thailand, kung saan marami akong nakitang malalaking pantat or hito sa may Chao Phraya River, pagkatapos naming mamasyal dito sa Wat Arun or the Temple of Dawn, Zolweta, sumakay ulit kami sa barko kasi syempre red all you can tong binayaran namin no para masulit ba. Kaso medyo crowded na, magtatanghali na kasi nito. Kumbaga rush hour ba. Kaya sa baba na lang kami pumesto kasi sobrang init na sa taas at the same time ang dami na ring tao doon na unahan kami. Sunod na pier na binabaan namin ay itong Rajini. Arriving at Rajini Pier, a place where you can find the Wat Phu or the reclining Buddha and the flower market. Rajini Pier, please mind the gap between the boats and the pier. Rajini, Shapupu. Maraming salamat po. Next station, Santolan Annapolis Station. Naging MRT. Pero speaking, meron nga talagang MRT station dito. Ayan Sanam Chai Station. Tapos may nakasalubong din kaming mga motorista na hindi ko alam kung magrarally ba itong mga ito o mga ngampanya. Tapos may nadaanan din kaming mga street foods na hindi ko alam kung ano itong niluluto nila. Parang gulay siya na labong guys. Pero hindi siya labong Hindi rin siya sayote. Bale, papunta nga pala kami ngayon sa may reclining Buddha o yung tinatawag na Wat Phu sa Thai. Medyo malayo-layo yung lalakarin pero kaya naman daw sabi nung napagtanungan namin. So dito po sa nilalakaran namin papuntang reclining Buddha, dito na kami nakakita ng andaming bilihan ng souvenir. Kaya ayan, na-overwhelm ako guys. Yung feeling ba na akala mo di mo na siya makikita sa ibang mga lugar. Kaya ayan, napabili ako, napamahal tuloy. Tig 50 bili ko doon sa mga napili kong ref magnet. Tapos nung pagdating namin dito sa may dulo, tig 40 lang pala. Yung iba nga 30 tsaka 35. Nakakainis. Kaya advice lang, bago kayo bumili ng souvenir, mag-canvas muna kayo. Huwag kayo masyado ma-excite bumili at ma-overwhelm sa mga makikita ninyo. May isang set pa nga dito 4 na piraso 100. Maliliit nga lang. Napabili din pala kami dito ng coin purse, 4 na piraso 100. 30 ang isa pa nga yan Kaso natawadan ko. Pwede rin kasing tumawad dito, huwag kayo mahiya. This one 100 baht, this one 120 baht. Mapi 100? Okay, mapi mishkila. Sabi. Nag-Arabic bigla. Pero alam nyo, may nadaanan pa kami niya nung pabalik na kami. Tig 20 lang isa. Kaya sinasabi ko sa inyo, mag-canvas muna bago bumili. Tapos matutong tumawad. Ito na po yung bayad. Syukran, madam. Minsan totoo, nalilito talaga ako, guys. Sinasagot ko sila ng Arabic. Akala ko man nasa Saudi ako. May paninda rin pala silang palsot dito. Akalain mo yun. Madami din pala bilihan dito ng mga ointment, mga inhaler, tapos ano pa ba yung iba dyan? Syoktong, ganun. Kaso di na ako bumili kasi baka mapamahal na naman. May madaanan pa kaming mas mura dyan, no? May nadaanan rin pala kaming mga bulaklak na parang ganito yung ginugulay sa atin. Ano? Yung masarap ihalo sa munggo tapos pwede rin sa pinakbet. Pero sabi ng kapatid ko iba daw ito. Ngayon, nakarating na po kami sa Wat Phu. Nandiyan dyan sa loob yung reclining Buddha. Medyo madaming tao pag sinilip mo. Di ko lang maipakita sa inyo kasi di man kami pumasok. Na short man kasi yung perang dala ko. 200 baht kasi ang entrance fee. Pag dalawa kami 400, 500 na lang natirang pera ko dito. Naibili ko kasi ng mga souvenirs. Tapos di pa kami nagla-lunch. Kaya sabi ko, wag na lang namin puntahan yan. Marami pa naman kaming makikitang mga templo sa mga susunod na araw. Bumalik kami sa may pier pero hindi pa kami sumakay. Kumaliwa lang kami. Kasi dito naman daw matatagpuan sa may bandang kaliwa yung flower market. Ganun sila mag-pronounce ng flower market. Pagpasensyahan nyo na kung more on kalsada yung mga kuha kong video ha. Day 1 pa lang kasi. Kaya na-amaze ba ako sa lahat ng madaanan namin? Nakakaloka. Kaya ayan, ang dami ko tuloy kuhang video. Bawat madaanan, binibidyohan ko. Parang gusto ko i-record lahat ng mga madaanan namin ba? Kung pwede nga lang magpalagay na lang ako ng CCTV sa noo ko. Para recorded lahat, walang mintis, di ba? Puro bilihan na ng gulay ang mga nadaanan namin dito, Wala man kaming makitang mga bulaklak. Tapos may nakita akong nagtitinda ng galangga. Yung parang luya ba na kulay puti. Isa kasi ito sa mga main ingredients ng tom yum. Gustong-gusto ko magluto nito sa Pilipinas. Kaso, wala man ako makitang ganitong klase ng luya. Kaya ayan, bumili ako 20 baht, ang dami na. Sana hindi ito mabulok hanggang sa pag-uwi namin. Or kung may alam kayong bilihan nga nito sa Pilipinas, sabihan nyo nga ako, galangga, luya na puti. May nadaanan din kaming binibenta na mga bunga ng ipil-ipil ba ito? Hanggang sa makarating na kami sa flower market. Ayan Pagpasok namin, wala man ako masyadong nakitang mga bulaklak. Kunti lang ba, di ganun karami. Tapos nung umabot na kami sa may bandang gitna, ano ba ito? Puro papel naman tong nakikita ko. Charot, mga bulaklak yan syempre, binalot lang ng paper. Kaya pala, kunti lang yung bumaba sa pier na ito. 4 lang yata kami. Kasi hindi ka masyadong maa-amaze. Ay, ano nang latest mga Mars?
May chismisan din pala dito. Pero at least, na-experience namin magpunta sa palengke nila, ano. Tapos ayan, kahit paano may mga foreigner din palang nagpupunta dito. Dito mo makikita na dinadayo talaga ng turista ang Bangkok kasi kahit nasa kasulok-sulukan ka na, may mga makakasalubong ka pa rin ng mga foreigner. Yung iba naglalakad-lakad lang din, ganun, kasi nag-explore din talaga sila. Ang dami pa naming nadaan ng bilihan ng mga gulay dito, guys, mga sibuyas, ganyan. Tapos parang bagsakan talaga siya. Sabi nila, mas mura daw ng 20% ang mga bilihin sa Thailand. Pagdating sa mga fruits and vegetables, mga fresh meat, chicken, ganyan. Mga perishable goods ba kumpara sa Pilipinas kasi nga wala daw ditong cartel. Ewan ko lang kung legit yung nabasa ko ha, share ko lang naman sa inyo. Hanggang sa napadpad na kami dito ng kapatid ko sa may mga kainan, parang food court ba siya sa palengke, ganon. Parang mga karinderya ba. Ayan yung mga pagkain nila, may in-steam na manok, sinabit na karne, parang itag ba yan? Tapos may mga bilihan din ng mga shake, ganon. Dito na ako umorder kasi may nakita akong parang lechon kawali na hinihiwa nila, kaya natakam ako. So bumili kami. May kasama na siyang kanin, sabaw, tapos may sauce siya na parang kare-kare, ganon. Kasi may sauce yung mani nila eh. May mani yung sauce pala nila. Tapos may unlimited ka pa ng spring onion kung gusto mong kagat-kagatin na para kang kambing. 50 baht lang to guys ha, isang order na lahat na yan. Di lang kasama yung drinks kaya sulit na talaga. Hanggang sa bumalik na kami sa pier pagkatapos naming mag-lunch. Mag-aalas 3 na yata ng hapon ito nung nakasakay kami. Papunta na kami ngayon sa Icon Siam. Sige, Fernandez ba ito? Ay, sige lang tay, kapit lang, malapit na po tayo, kunting tiis na lang po. At ito na po ang Icon Siam. Isa rin ito sa mga pinaka-pinupuntahan ng mga turista dito sa Bangkok. Isa itong mall na connected sa isang mataas na building or hotel ba yan o kondo o kung ano man tawag nila dyan. Maihahalin tulad ko siya guys sa SM Aura na may pagka Mall of Asia, ganun. Ganyan yung itsura niya sa labas, masarap mag picture taking. Malawak sa harap pero walang maupuan, kaya di ka makatambay dyan. Unless magpipicture lang gagawin mo. Hindi, may fountain kasi yan sa harap. May oras daw kasi na nagkakaroon dyan ng fountain show ba yun? O multimedia water show, ganun. Sabi sa amin, 6:30 PM yung start nung show. Pero meron palang 5 PM, 2 PM, ganun. Ang alam namin, 6:30 PM pa yung water show. Kaya, pumasok muna kami. So, itutur ko pa ba kayo sa loob ng mall? Mall lang naman ito. Ang dami-dami to sa Pilipinas. Hindi, meron kasi ditong sikat na kainan ng street food sa baba. Ewan ko kung lower ground ito o sa mismong ground floor. Basta pagpasok namin, dire-diretso lang, nakita na namin agad yung tinatawag nilang Suk Siam. Na-amaze ako dito guys pagpasok ko kasi napakamakulay ng lugar na ito. Ang daming pailaw, ang daming bilihan, tas ang dami ring tao, Diyos ko. Andito na kasi halos lahat guys, bilihan ng mga souvenir, ng mga dried foods, pampasalubong, bilihan ng mga street foods, may mga exotic foods pa nga dito eh. Ang sarap dito kumain at mamili. Kaso may pagka-pricey yung mga paninda nila kasi nga nasa loob ng mall. Buti na lang nakapag-canvas na ako sa mga bangke-bangketa sa labas kanina. Mas mura doon guys. Dito napansin ko times 2 yung presyo kumpara sa labas. May iba pa nga times 3. Ang sasarap ng mga street foods nila guys, nakakatakam. Pero hindi ko tinikman ha. Bukod kasi sa wala na akong pambili, nahiya man akong tumikim-tikim dyan. Tapos magbablog-vlog pa, lalo't ang daming tao. Crowded siya talaga guys, as in. Kaya pag nagpo-food review ako, gusto ko tinitake out ko na lang tapos i-review ko na lang sa bahay, ganun. Dito na rin pala ako nakakita ng piniritong buong baboy. Hindi man kasi siya mukhang lechon. Tignan nyo yung balat mukhang pinirito. Parang pinaliguan yata nila ng kumukulong mantika, ganun. Tapos may pinatayong elepante din, charot. Statwa lang yan, ah. Tapos dito na rin ako nakakita ng crispy na buwaya. Diba? Siguro walang corruption dito, Kasi takot sila. Ikaw ba naman gawing pritong buwaya, Makakapagnakaw ka pa ba sa lagay na yan? Umakyat kami sa taas at kung di ko na-afford yung mga bilihin sa ibaba sa may Suk Siam, paano pa kaya dito, mga luxury brands na yung mga anditong paninda? Akyat na lang ulit kami ng isa pang palapag. May nakita naman ako ditong bilihan ng mga figurin, mga estatwa ba na pang display sa bahay, ganun. Kaso ang mamahal din. Binabangungot ako, nakalagay yung mga presyo, pinakamura 100,000 baht ang isa. So, umalis na lang kami ulit. Umakyat kami sa 6th floor kasi andito daw yung alangkar na tinatawag ba. Di ko man magets kung ano ba yan. Bahala na kung anong madaanan namin dito, Sa pagdating namin, ang nakita namin dito na kaaya-aya sa paningin ay itong parang waterfalls na fountain. Pabagsak kasi yung buhos ng tubig niya parang sa airport ng Singapore ba, ganon. Ewan ko kung ito yung sinasabi nilang alangkar, di ko man alam. Wala man kasing nakapaskil na pangalan ba. Pumunta kami sa may bandang harapan niya para magpa-picture. Kaso, pagdating namin, pinatay naman.
Hindi pala laging nakabukas ito, mayat maya papatayin nila. Kaya, kaysa mamuti yung mata namin kakaantay bago buksan man yan, umakyat na lang kami sa may 7th floor para naman makita ang Nepalite Terrace na sinasabi nila. Guys, Diyos ko, pagpasok ko, laking tuwa ko talaga kasi ito yung napanood ko na lugar kung saan nag-vlog si Thailand girl. Yung nakasandal ba siya dito sa mga salamin-salamin. Sa indak ng panahon. Napatayo, tapos may bit-bit siyang camera. Dito yun, B. Tapos yung nag-video din siya ng overlooking view ng Bangkok. Dito din pala yun sa Icon Saya. Nanggigigil ako. Akala ko kung saan na yun na ang mahal-malang entrance fee nung pinuntahan niya. Dito lang pala. Abot kamay na pangarap lang pala iyon ah. So, ganyan lang. Yung mga makikita nyo dito sa Nepalite Terrace. Hoy, pwede na to. Kaso dumating naman yung jowa. Ano ba yan? So, yun lang. Kailangan ipakita ko pa lahat. Ipinakita na ni TJ or Thailand girl sa vlog niya, diba? Di pa ulit-ulit na tayo dito. O siya, tara na, tama na ang aura. Baka binuksan na yung fountain doon sa 6th floor. Eh, sakto pagbaba namin, binuksan naman nga talaga. Umayon naman ang pagkakataon. So, nagpicture kami, syempre. Bumaba ulit kami sa may Suksayam para umuwi na sana. Kasi dadaan ka naman talaga dito pa uwi. Sakto, may nakita kaming mga sumasayaw na babae at lalaki ng cultural dance ng Thai. O, syempre, binidyohan ko kasi first time ko makakita ng ganito ba, kaya inosente ako. Hindi ko natin ipakita ng buo kasi na-post ko naman na ito sa page ko. Paglabas namin, medyo maaga pa. Pasado alas 5 pa lang yata nito ng hapon. 6:30 pa yung multimedia water show or fountain show na tinatawag nila. Hindi naman na namin kayang antayin. Uy, kasi pagod na kami. Kaya, nag-decide na lang kaming umuwi ng kapatid ko. Tapos parang uulan din kasi ng malakas. Napansin ko kasing makulimlim ang kalangitan habang nasa barko kami pa uwi. Nandilim din kasi paningin ko mula nung nakita ko tong lalaking ito. Charot. Hanggang sa makarating na kami sa Praarthit Pier, kung saan walking distance na lamang po ito sa aming hotel. At dito na po nagtatapos ang day 1 pa lang ng aking pamamasyal dito sa Bangkok, Thailand. Maraming salamat po sa panonood. Muli ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro na nagsasabing, yes to toxicity, let's make people sad. O ayan o, sakto, umulan nga talaga ng malakas pagdating namin dito sa hotel. Ay, si sir, mukhang nasobrahan yata tayo sa cannabis ha. Charot.